Alright, so I will give you 8 reasons why you should dream big again. No, bakit kailangan mo mangarap ng malaki? If we try to look inside ourselves, lagi natin tong sinasabi na, uy, may pangarap ka ba? Diba? In fact, sa loob ng pamilya nga, medyo tabu na to eh. Parang hindi na masyadong pinag-uusapan yung salitang pangarap. Kasi maraming tao na stuck sila sa salitang survival. So, wala namang masama na nagsusurvive ka. That is actually a hard battle, no? Mas mahirap maging mahirap eh kumpara sa mag-survive yung mayaman o yung may pera o yung nakakaluwag, di ba? So, hindi madali yung mode mo, yung stage mo na nasa survival stage ka. Kaya nga, since hindi yan madali, pipilitin natin makaalis diyan. And isa sa mga paraan para makaalis ka diyan is to level up sa buhay mo, to elevate na from point A papunta ka dun sa point B to the next level. And isa sa mga sikreto po dyan is mangarap tayo ng malaki. Okay? So, tuturuan ko kayo ngayon ng mga reason bakit kailangan mo mangarap ng malaki. Napansin nyo ba yung mga kapatid na maraming tao, wala na silang pangarap? Pansin nyo yan? Yung parang pag umidad ka na, yung nangyayari, hindi mo na nakikita na posible pa pala yung mga bagay na pangarap mo dati na nawala na. So, these are the 8 reasons uh, you should be dreaming bigger. So, dream big about what you want to achieve. Dream big about the life you want to live and the difference you want to make. Dream big about the person you want to be. Dream big because you might surprise yourself. Dream big because until you do, you'll have no idea what you're capable of. So, ibig sabihin, what I'm trying to say here is, hindi mo malalaman kung hanggang saan ka, kung hindi mo itutulak yung sarili mo, kung hanggang saan ka. You know what I mean? Kaya importante na nangangarap tayo ng malaki. Malay mo, sabi ko nga dito, di ba, malay mo, masurpresa ka. Pagising mo, maganda na yung pinagdadaanan mo. Sabi nga ng isa sa mga mentor ko, yung balakid daw sa buhay, minsan requirement siya eh. May tinuturo sa atin, meron tayong kailangan harapin, meron tayong kailangan maintindihan sa pinagdadaanan natin. So, if if that's what's happening sa buhay natin, nangangarap tayo ng malaki, I'm pretty sure darating yung time, matutupad yung pangarap mo. Okay ba tayo doon? Excited ba kayo? Excited ka ba na matupad yung pangarap mo? Excited ka na magkatotoo yung mga nasa dream board mo? So, for those people na wala silang masyadong pangarap na, hindi na sila nangangarap ng malaki, let this be a reminder. Okay? Let this be a reminder. No? Sana ma-remind ko kayo ngayong gabi. So these are the 8 reasons. Number one, because there's less competition. So when I say less competition, pag nangangarap ka ng malaki, konti lang tayo na nangangarap ng malaki. Okay, tandaan nyo, konti lang po ang nangangarap ng malaki. You know, trying to be the best and doing everything to be the best, konti lang po yung taong ganyan. Kaya nga, if you actually try to excel sa bagay na ginagawa mo, pag ginalingan mo, makikita mo talaga na konti lang yung naglalaban-laban. Konti lang yung kakompetensya mo sa ilang pirasong spot na yon. So for example, sa organization, 100 yung members. Makikita mo, konti lang yung top performer eh. Bakit? Konti lang kasi yung nangangarap ng malaki. Di ba? Top 5, top 5 performer, top 10 performer. Konti lang yung ganun. Kaya nga top 5, top 10, probably top 20, top 30. So sa mga big organizations like our company, top 100, di ba? Pero thousands and thousands of people yun. Pero top 100 lang. So isipin mo, out of hundreds and thousands of people, ang kinukuha lang yung top 100. Bakit? Kasi nga, konti lang yung nangangarap ng malaki. Konti lang yung nangangarap ng malaki. That's why ito nga nire-remind nga kita ngayon na mangarap ka ulit ng malaki. Pangalawa, because falling just short will still be great. So for example,
Naalala ko yung sinabi sa akin ng uncle ko. Sabi niya sa akin, MC, pag nangarap ka, ibato mo yung pangarap mo sa mga bituin. Hindi mo man tamaan, tatamaan mo pa rin yung buwan. Sabi ng uncle ko yun. Hindi ko makakalimutan yun. College po ako nun. College po ako nun. So, tinarget ko maging summa cum laude. Hindi ko tinamaan. Fall short ako, pero magna cum laude pa rin. Tinarget mo 100,000 income per month. Hindi mo tinamaan. 80,000 lang. 80,000 pa rin. Kumpara dun sa 10,000 o 20,000 na maliit lang kasi nga hindi ka nangangarap ng malaki. So, again, no, second reason is mag-fall short ka man since malaki nga yung pangarap mo. Yung fall short mo na yun, maliit lang din. Maliit lang yung difference dun sa pinapangarap mo. So again, that's still a better place kesa sa kung nasan tayo ngayon. Tama? Di ba? It's still a better place. Kung nasan man tayo ngayon, pag nangarap ka ng malaki, hindi mo man tinamaan, I'm sure somewhere in the middle, mas maganda pa rin yun kesa sa sitwasyon ng buhay mo ngayon. Kaya lakihan pa natin lalo. Third reason, because you could reach so many more people. No? Marami kang mai-inspire. Pag nangarap ka ng malaki, hahataw ka maigi, gagalingan mo, totodohan mo, you could reach many people. You could help a lot of people. Mas marami kang matadamay na mangarap din ng malaki. Mas maraming mai-inspire sa'yo na mangarap din ng malaki. Hindi ko nga makakalimutan nung time na nag-gold medal si Carlos Yulo. Di ba? Though ginagawang joke ng maraming tao. Pero marami, di ba? Nagsaserve sila ng pagkain, pero nag-gymnastics sila sa loob ng restaurant. Yung mga napapanood yung video yung ganyan sa mga Facebook or sa TikTok, na parang kalokohan, oo, pero ilang bata kaya yung naengganyo na lalo pa nilang galingan sa gymnastics nila dahil nag-gold medal ang Pilipinas. So the same thing, ilang ilang tao yung nakilala sa na na kilala ka na dating wala. Tapos ngayon, biglang nagkaroon ka sa buhay. Ilan kaya yung may inspire mo? Diba? Siyempre, mag-glorify mo lalo dun si Lord. Kasi nakita na yung isang katulad natin, pwede palang magbago ang estado ng pamumuhay. Kaya nga ako excited eh. Excited ako makakita ng dating mahirap na yumaman. Excited ako makakita ng dating wala na nagkaroon. Yung from zero to hero. Yung from no one from nobody to somebody. So, dun po ako talaga na-excite. Talagang head-on, no? Talagang pagka may pinagdadaanan kang dreams, no? Yung pathway to dreams mo, head-on talaga yung dire-diretso. Right? So, pangalawa, sorry, next is going small is easy and boring. No? Pagka yung pangarap mo, 10,000 buwan-buwan, may excite ka ba nun? Tinama, pag ang pangarap mo 100,000 per month, tapos nagsisimula ka ng kumita ng 10,000 per month, ang pakiramdam mo noon sobrang excited ka. Uy, nakaka 10,000 na ako. Sige, 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 diretso pa, 100,000 yung target ko. Pero kung ang target mo, instead na 100,000, 10,000, sumeki ka na ng 10,000, mabobore ka na noon. Boring na yun, di ba? Parang, ba yan? Ang liit. Hindi nakaka-excite. Hindi nakaka-excite. So, isa sa mga reminder po sa atin talaga is to really have this big dream para lagi tayong excited, para lagi tayong motivated on our own. Hindi natin kailangan ng external motivation. Oh, ito pinakamagandang part. Kung ano man yung pangarap mo, okay, kung ano man yung pangarap mo, meron daan papunta dyan. Kasi pag-isipan nyo yung naiisip ko, isipin nyo yung naiisip ko, yung pangarap mo gawa na, di ba? For example, nangangarap ka ng kotse. Let's say, Ferrari. Pag pumunta ka sa tindahan ng Ferrari, gawa na yung kotse. Pwede mo nang bilhin eh. Di ba? Ibig sabihin, may mga taong bumibili nun. Merong paraan papunta doon. Kung pangarap mo makaipon ng 1 million, for example, makaipon ng 5 million, for example, merong daan papunta doon. Merong daan.
So, isang bagay kapag alam mong meron daan, aba, didaanan mo. Diba? Kasi intindihin nyo maigi. Eh, didaanan mo. May daan pala eh. So, there's always a way. Kung ano man yung pinapangarap mo, whatever it is, merong daan papunta dyan. And that's one thing na gusto kong encourage ka na daanan mo lang yung tamang daan papunta dun sa pangarap mo. Kasi wala may imposible eh. Ulitin ko, yung bagay nga na pinapangarap mo, gawa na. Yung mga materyales sa ipapatayo mong bahay, mabibili na sa hardware yan. Mabibili na sa mga, di ba? Yung construction firm na gagawa ng bahay mo, gawa na yan. Nandyan na yan sila. May mga construction firm na. Yung kotse na nasa dream board mo, kaya mo nga nadikit sa dream board mo yan kasi gawa na yan. Kaya lang, ikaw lang yung inaantay niyan. Kaya nga nakakatawa yung mga tao pag sinasabi nilang, nakakainip naman. Nakakainip. Ang tagal kong makuha yung pangarap ko. Alam mo, baliktad. Ang naiinip, yung pangarap mo kasi ang tagal mo siyang kunin. Di ba? Ikaw pa may ganang mainip ha. Eh, ikaw nga yung ang tagal-tagal. Di ba? Inip na yung Ferrari mo, inip na yung first car mo, inip na yung magandang buhay sa'yo. Kaya kunin na natin yan. Okay na tayo doon. So I hope na gagets nyo, natututunan nyo yung mga bagay na sinasabi ko. Very light lang tong dinidiscuss ko. But, I would like to encourage you, kung nakikinig ka sa akin ngayon, na yung pangarap mo nandyan na yan. Kailangan mo lang kunin. Kailangan mong sunggaban. Kailangan mong trabawin. And then, of course, you are fully capable of doing it. So, having this big dream, gusto ko maintindihan ninyo na ito, medyo radical, no? Radical na pag-iisip. Sabi sa akin ng mentor ko, sabi niya, pag nakakita ka daw ng taong bilyonaryo, ang tae niyan brown. Pangit pakinggan, no? Medyo baboy pakinggan. Pero ano yung gustong sabihin sa akin ng mentor ko doon? Gusto niya lang ipunto na kung siya, pangkaraniwang tao, ikaw pangkaraniwang tao, siya na pangkaraniwang tao na yumaman, umasenso, naging matagumpay sa buhay, you are fully capable also na magtagumpay din sa ginagawa mo. Do you agree? Di ba? So, isipin nyo maigi yun. Tama eh, di ba? Yung mga bagay na yun, pag inisip mo, marirealize mo, oo nga no, tao rin naman sila, nagawa nila. Dalawa naman kamay nila, dalawa rin naman mata nila, isa bibig. Ano yun, deformities. Tama ba yung English ko? Parang ganon. So, come to think of it, pwede. Di ba? Ngayon, kung sinasabi mo sa sarili mo na, no, hindi ako capable. Mentor, hindi ako capable, hindi ko kaya. Sure, sure. For now, hindi ka capable for now. Pero with training, with experience, with the willingness, matututunan mo yan. Parang bata. Diba? Parang bata. Hindi naman siya capable magbihis ng sarili niya eh. Hindi naman siya capable magpalit ng diaper. Hindi naman siya capable magtimpla ng sariling gatas niya. For now. Pero darating yung time, come a time, darating yung edad niya na kaya niya na magbihis. Kaya niya na magtimpla ng sariling gatas niya o sariling inumin niya. Yung iba nga sa atin, alak na yung tinitimpla eh, di ba? Hindi na gatas. So, ibig sabihin, through maturity, through experience, you will be capable. So, if something is that sure, o di ngayon pa lang sure na sure ka na rin, di ba? Na capable ka talaga. You are fully capable of doing it, of reaching your dreams. So, what's stopping you? Anong pumipigil sa'yo para mangarap ng malaki? Sige nga, anong pumipigil sa'yo? Dahil mahirap ka lang? Hindi ba dapat nga lalo kang mangarap ng malaki dahil nga mahirap ka? Dahil may financial problem ka? Hindi ba dapat lalo kang mangarap ng malaki dahil may financial problem ka? So, lahat ng mga disadvantages na nakikita mo sa sarili mo, kung ba't sinasabi mo na hindi ka capable,
Gamitin natin yan as motivation para maging capable tayo. Hindi ka marunong makipag-usap, hindi ka magaling magsalita. Those things, those are just temporary situations. Okay, ulitin ko. Those things are just temporary situations. Lahat mo ng bagay na pag-aaralan. Sabi nga ng mentor ko kung ang puso natuturo ang magmahal, ang isip kaya ayaw mong turuan paano yumaman. Di ba? Di ba? Totoo naman eh. So isipin natin maigi yun. Isipin natin maigi yun. Kaya nga, isang bagay na mareremind ka talaga kapag nagsimula ka na sa journey mo, sa pagkuha ng pangarap mo, mareremind ka rin na, uy, kaya ko pala. Alam mo yun, darating ka sa punto ng buhay mo, gigising ka isang araw. Pag nandiyan na sa harap mo, yung mga bagay na pinapangarap mo, pinagkaloob na sa iyo ng Diyos, marirealize mo, uy, wala talaga imposible sa Diyos, kaya ko pala. Diba? Nakuha niyo yung punto. Kaya maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo. You believe in yourself. Kaya mo yan. Ako nga naniniwala sa iyo eh. Ako nga naniniwala sa iyo. Kailangan maniwala ka rin sa sarili mo. Nagkakaintindihan ba? Kaya we-push natin yan, mangarap ng malaki. Okay. Of course, it's newsworthy. Pag sinabing newsworthy, maganda ang bali-balita. Makapansin niyo po, no? Pag ang mga tao ngayon sa paligid natin, ang hinahabol na balita mga negative, 'di ba? Mga mga negative. Paligid natin puro negative. So, bigyan naman natin sila ng something na ikaka-positive, ikaka-good vibes ng mga tao. So, not for anything, no? Not for anything, hindi para maging usap-usapang nga. But to show them na yung isang kagaya mo, posible palang umasenso. So ano mangyayari? Sila rin maniniwala sa sarili nila o maniniwala rin sila sa Panginoon na kaya rin baguhin ng Panginoon yung buhay nila. Oo, diba? Magpakalat tayo ng magandang balita. Naalala ko yan eh. Pagka kinakamusta yung tao, di ba? Kamusta? Ano sagot? Okay lang. Ganun pa rin. As usual. Buhay pa. So, ganyan, di ba? Ito, buhay pa. So just try to imagine, no, kung kakamustahin ka ng kaibigan mo. Uy, kamusta? Tapos ang sagot mo, ito masaya ako, kakabili ko lang ng bagong kotse ko. So, na-imagine mo? O kaya, uy, kamusta ka na? Ito, excited ako, may bago kaming bahay. Di ba? Ang sarap na ibalita ng mga magagandang bagay. Kasi sa puro kanegatibuhan yung nasasagap ng mga tao sa paligid natin. So, but again, no, sabi nga ni Mentor Val sa prayer niya kaninang morning, our God is a God of uh, turnaround. No? Kaya niyang baguhin yung pangit na sitwasyon, gagawing maganda. So, kung sa tingin mo, 'di ba? Pangit pa yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, mangarap ka lang ng malaki. Hindi pagkatiwala mo sa Panginoon na may purpose siya sa buhay mo. Mangyayari yun. So, kaya nga sabi ko kanina, nakikinig ako sa prayer ni Mentor Val. Na-appreciate ko lang. Kasi nga, uh, dito si Mentor Val. Huwag daw ako umiyak. Di, na-appreciate ko kasi si Mentor Val sa prayer niya kanina. Lagi niya kayong pinagdadasal. So, yun. Kumbaga, gusto namin makarinig ng mga magagandang balita na itong ganito, masenso, itong ganito, nagbago buhay, diba? Nakatagpo niya si Lord, diba? Mga ganong bagay na mababalitaan. So, it's something, right? So, it's newsworthy. And of course, last but not the least, no, bilangin nyo nga yung mga nasulat ninyo kung nagsusulat kayo. Tama, no? Pang number 8 na tayo. This is the last. Right. So, your time here is
finite. Ibig sabihin, yung time natin sa mundong ibabaw, limited lang. Tapos hindi ka pa mangangarap ng malaki. Oh. Di ba? Baga sa ibang sabi nga sugod kung sugod, patay kung patay. Di ba? May mga taong ganun eh. Sige, abante, patay kung patay. No, anong ibig sabihin nun? Yun naman yung ending nating lahat eh, di ba? We will someday end at the same place. We will end at the same place. We will, sabi nga ni King Solomon, di ba? We are like waves of the ocean, here today and gone tomorrow. So, dun sa maiksing buhay natin, let's say 90, 100 years old. Mangarap tayo ng 100. Kung 100 years old tayo, napakabilis lang ng 100 years. Tama? I'm sure, kahit hindi ko banggitin yung pangalan mo, nakikinig ka sa akin ngayon, I'm sure ikaw mismo naiisip mo, ang bilis ng 40 years, ang bilis ng 50 years, ang bilis lang ng 60 years, ang bilis lang ng 70 years. Parang isang iglap. Kahapon, 18 ka lang. Kahapon, 19 ka lang. Ngayon, naiintindihan na natin yung sitwasyon. Di ba? Nag-mature na tayo. 19 pa rin naman, naintindihan. Di ba? So, isipin nyo maigi yun. It's just a limited time. No? Pinahiram lang tayo ng saglit na buhay. It's just, maiksi lang. So, might as well, mangarap tayo ng malaki. Might as well, bigay natin yung magandang buhay sa pamilya natin, sa sarili natin. Siyempre, di ba? Ibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Yung magandang kinabukasan for them. So, dun sa maiksing panahon natin, i-google natin yon na nagtitiwala sa Diyos at nananalig na mangyayari yung mga bagay na pinapangarap natin. Kesa sa saglit ka na nga lang sa mundo, puro ka negatibuhan pa yung pinasok mo sa puso mo, di ba? Saka sa isip mo. So, you know, kaya nga importante sa Diyos yung laging mag-isip ng maganda. Ang importante sa Diyos yung isipin mo lang lagi yung positive. Importante sa kanya. Hindi naman yung positive lang, no? A lot of things na mga magaganda. Importante sa kanya yun. Na huwag ka mag-worry, huwag ka masyadong mag-alala. Importante sa Panginoon na iniisip natin yung mga bagay na makapagbigay gloria sa kanya. Kasi nga, yun nga eh. Di ba? Sobrang bilis nga lang ng panahon. Ang expectancy ng tao nasa 80 to 100 nowadays. Diba? Gone are the days yung mga umaabot pa ng 200, 300 years old yung mga tao. Wala namang ganun na ngayon. Di ba? So, again, just try to imagine na sabi nga ng isang nabasa kong article, may study sila na ginawa na yung mga tao daw sa kanilang deathbed, alam mo yung deathbed, yung malapit na silang kunin ni Lord, malapit na silang mamatay. Ang mga regrets daw ng tao doon, hindi daw yung mga bagay na nagawa nila. Majority daw ng regrets, yung mga bagay na hindi nila ginawa. Na sana noon, sinugal nila, sana noon, nag-take risk sila, sana noon, nilapitan nila yung crush nila. Alam mo yun, sobrang daming mga bagay na sana. So ayaw natin yun. Ayaw natin na mabuhay sa ganun. Kaya nga, ini-encourage ko kayo ngayon na mangarap ng malaki through this Elevate. Na 88 days, no? 88 days, pakita natin. Hanapin natin yung apat na tao na makakasama natin. Hanapin natin yung four directs natin. And from there, di ba? From there, malay mo, malay mo, 100,000 yung kitain mo in 88 days. Malay mo, 300,000 yung kitain mo in 88 days. Again, malay natin. Kasi gawin lang natin yung part natin. Mag-focus muna tayo sa unang apat natin. So sipagan natin, no? Mahalin natin yung ginagawa natin. Todohan natin yung business natin. And araw-arawin natin. Araw-arawin natin. Because
you'll never know. Baka bukas mo na pala makukuha yung alas mo. Na-reject ka ngayon, bukas may pay-in ka, you'll never know. Kaya lang, pag hindi ka nag-invite bukas, isa lang yung sigurado. Pag hindi mo shinare yung business mo bukas, abay sigurado. Siguradong sigurado. Wala talaga yan. Walang movement yan. Walang mangyayaring maganda pag wala tayong ginagawa. Okay ba tayo doon? Hmm. So, malinaw. Kaya galingan mo, no? Galingan mo, todohan mo, and ibigay mo yung best mo sa ginagawa nating business. Let's do whatever it takes. Mahanap natin yung for natin. Right? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. God bless you. Hopefully, next week mas maaga tayo makapag-start. No? Tapusin nyo agad yung mga moms ninyo. And every Tuesday po ito. Tawagin natin tong Elevate Tuesday. Para... Tapos meron akong lambing. Pwede ba ako maglambing? Stop ko muna yung recording.